Alam mo naman, nagkakasakit na si nanay. Wala akong pakialam. Kaya may magkasakit. Kasalanan niya naman eh. Anak-anak, di mo naman kaya. Talagang obligasyon mo talaga yung iPhone mo na yan, ha? Francis? Eh, natural nanay ka. Gayahin mo yung kapatid mo, oh. Hindi maluho kagaya mo. Ano kagayahin ka dito? Hindi ka na pag-aaral eh. Wala ka lang sa buhay. Kasi inuna ka. Nanay, gabi na maglalako ka pa rin eh. Gusto mo, tulungan na kita. Masyado ka na napapagod eh. Okay lang, anak. Kaya ko to. Ginagawa ko naman to para sa inyong dalawang ni Francis, eh. Eh, pero nay, gabi na eh. Ako na lang kaya maglako niyan. Hindi na ako na. Kaya ka na lang dyan. Hirap naman ayusin. May hiling sana ako sa inyo eh. Nakita ko si mga kaibigan ko may bagong cellphone. Yung bagong labas na iPhone Pro Max. iPhone? Grabe naman, anak. Napakamahal naman yun. Hindi naman tayo mayaman para bumili ng ganong kalaking halaga, no? Tsaka kuya, hirap na hirap na nga si nanay maglako. Gusto mo, ibili ka pa ng mga lupa. Pwede ba? Huwag kang makialam dito. Anak, totoo naman yung sinasabi ng Ano kapatid ba nan, ko. ma? Nanay ka eh. Dapat lahat ng pangangailangan ko, binibigay mo. Oo, doon na nga tayo. Pero yung ganyan iPhone, luho lang yan eh. Sabihin mo, wala kang kwenta. Kuya, grabe ka naman. Yun lang naman hiningi ko, hindi mo pa maibigay eh. Sige, magbebenta ko na magbebenta para mabili ko lang yung gusto mong iPhone na yan. Siguraduhin mo kaya mo bilhin ha. Tsaka, hindi mo na ako mag-aaral. Hanggat wala pa yung cellphone. Pero mo talaga kahalaga yung cellphone na yun, anak? Grabe ka naman. Nakakaya eh. Kasi lahat ng mga barkada ko, meron na. Eh ako wala pa. Eh, ano naman nakakaya doon, kuya? Eh, wala naman nakakaya. Basta nag-aaral ka lang ng mabuti ah. Ikaw, walang nakakaya. Kasi nga, hindi ka nag-aaral eh. Sige na, huwag na kayo mag-away. Gagawa ko ng paraan. Pabili ko lang yung gusto mo. Sige na, alis na ako. Magbibenta na ako. Nanay, pasensya ka na ah. Sige lang, anak. Yung kapatid mo na kasi na yan, maluho masyado. Sige na, bibenta mo na ako. Sige na, iingat. Wala, naputulan na ata kami ng tubig. Iba yan. Anak, napakatumal naman yun. Tuloy, tingnan mo, hindi naubos yung pinamili ko. Ayos lang yan, Nay. Eh, gabi ka na kasi naglako eh. Tsaka, Nay, tingnan mo. Inuubo ka na, nagkakasakit ka, nakakatinda niyan. Medyo masama nga anak yung pakiramdam ko kasi naambunan ako kanina eh. Baka pwedeng itigil mo muna yan. O kaya gusto mo, ako na lang kasi maglako, Nay. Hindi pwede anak. Wala naman akong ginagawa dito eh. Obligasyon ko to bilang nanay niyo. At saka isa pa, kailangan ko mag-ipon. Pambili ng iPhone kapatid mo. Eh, Nay, huwag mo masyadong isipin yung iPhone nun. Isipin mo yung kalusugan mo. Eh, alam mo naman yung kapatid mo. Baka mamaya niyan eh, hindi mag-aral yan. Kasi hindi nasunod yung gusto niya. Ma. Ay, yung cellphone pala. Meron na. Wala pa anak eh, kasi medyo matumal ngayon yung bumibili sa akin kasi medyo naambon-ambon. Alam mo, kahit kailan talo, wala ka lang kwenta eh. Kuya, tumigil ka na nga. Masama Hindi na, mo ako magkailam. Alam mo naman, pakiramdam ko eh. alam mo naman, nagkakasakit na si nanay. Wala akong pakialam. Kaya may magkasakit. Kasalanan niya naman eh. Anak-anak, di mo naman kaya. Talagang obligasyon mo talaga yung iPhone mo na yan, ha? Francis? Eh, natural nanay ka. Gayahin mo yung kapatid mo, oh. Hindi maluho kagaya mo. Ano gagayahin ko dito? Hindi ka na pag-aaral eh. Wala ka lang sa buhay. Kasi inuna ka. Para makapagtapos ka lang, pero anong ginagawa mo? Nakikigaya ka dun sa mga kaklase mong mayayaman? Alam mo naman, mahirap lang tayo nga. Kita mo, oh, dito nga lang tayo umaasa
Francis, ang ginagawa ko, nagbebenta pa rin ako. Alam mo, pag gusto, may paraan. Yung ibang magulang nga eh, umuutang pa sa mga kaibigan nila. Para mabigyan lang yung anak nila ng pera. Anong gusto mo? Mangutang din ako para lang mabili yan lumot Dapat na lang. yan? Bakit kuya? Hirap na nga tayo. Gusto mo pa mangutang si mama? Mag-isip ka naman kuya. Eh minsan ba naisip mo tumulong sa amin dito? Di ba hindi? Sarili niyo lang iniisip niyo eh. Hindi niyo ko iniisip. Nahihiya nga ako sa mga kaibigan ko na wala akong pera, wala akong cellphone. Alam mo ba, Francis? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapagtapos ng high school. Sa, nakikigaya ka dun sa mga klase mong mayayaman. So ganun ma? May utang na loob ako sa inyo? Ha? Baka nakalimutan mo? Magulang ka? Obligasyon mo yun. Huwag mo isumat sa akin. Alam mo, nakakainit ka ng ulo eh. Siguro nga, ipag-inuman na lang ako sa mga barkada ko. Ayan, napapala mo sa mga barkada mo. Francis! Ganyan yung ugali ng kapatid mo. Kaya mo na ikaw rin kasi, in-spoiled mo eh. Kaya kaya, tignan mo. Ganyan ang ugali. Pero kaya mo na mas mabuti pa, kukuha muna kita ng gamot para makainom ka na. Salamat, anak ka. Oh, cheers! Bakit biglaan naman ata yung pagpunta mo dito sa bahay? Ano, kumusta yung iPhone na pinapabili mo? Ano, meron ka na? Wala pa nga eh. Alam mo, maswerte niyo talaga sa magulang, no? Lahat ng luho niyo, binibigay agad. Eh, syempre naman. Tsaka, hindi lang ito yung nag-iisang iPhone na meron ako eh. Kasi, 3 kasi yung meron ako. Lalong-lalo na, tinago ko yung latest iPhone ko kasi baka mamaya nakawin. Eh, afford kasi namin lahat ng mga gusto namin eh. Alam mo, nakakatawa talaga yung buhay mo, no? Kasi, biruin mo yun. iPhone lang, hindi mabili-bili ng nanay mo. Palibhasa kasi, mahirap lang kayo. Eh, ano pa ba? Tsaka, siguro pagbalik ko dito, may dala na rin akong iPhone. Pala, pwede ko bang hawakan? Pasensya ka na ha. Baka mamaya kasi magka-rashes pa tong screen ng iPhone ko eh. Full lipid kasi to. Lalo na baka mamaya may virus ka pang dala kasi nga squatter kayo. Ikaw talaga, Pero ayos lang sa akin yun kasi wala namang kaso sa akin yun eh. Importante, kahit na laking squatter ka, sa mabuti kang tao, magiging kaibigan kita. Alam mo, dapat magalit ka sa nanay mo. Kasi hindi niya naman ginagampanan yung pagiging magulang niya. Ang magulang, ang obligasyon nila para sa mga anak nila, binibigay yung mga luho. Hindi yung kung ano-ano yung pinaggagawa nila sa buhay nila. Kontento na sila kahit may pambigas lang. Sa akin, hindi sapat yun. kaya nga eh. Sa pinagsabihan ko na yun. Anak-anak sila, hindi naman nila kaya. Tama. Kung hindi kaya ibigay ng magulang mo, gulpuhin mo. Oh, sige na, cheers. Alam mo ba mamaya, darating si Marimar. Talaga? Naku, tiba-tiba ka dun. Alam mo bang maraming pera yun? Pwede mo pagkakitaan yun. Pwede ba yun hulugan na lang yung iPhone sa kanya? Pinagsasabi nito, kaso parang hindi kayo talo eh. Alam mo naman, mukha kang tomboy. Si Marimar, bakla. Hindi papatol sa'yo yun. Kala ko magkaibigan tayo. Kahit naman sa totoong buhay, hindi tayo magkaibigan. Away-bate nga tayo. Ay, Binidyohan insulto pa na nga ako, hayop ka. Sandali lang ha. Kulang yung alak natin eh. Bibili lang ako dun kila Aling Lusing. Iwan kita dito ha. Huwag mong galawin yung mga gamit dito ha. Sige Mahal na. yan. Tsaka, Baka may ibigay huwag kang sa'yo. masyadong dikit ng dikit dyan sa sopa. Baka mamaya may coronavirus ka pandala. Sige na.
Bili na ako! Balot! Bumili kayo ng balot! Sir, Oh. baka gusto niyong bumili ng balot? Naku, medyo kakakain ko lang eh. Ba't ka pala nagtitinda dito eh? Dilim-dilim dito. Sir, kailangan eh. Kasi may gusto akong bilhin para sa anak ko. Kaya gusto ko sana na maubos tong paninda ko. Hmm. Bakit? Ano ba yung pinabibili sa'yo ng anak mo? iPhone, sir eh. Medyo may iPhone? kamahalan. Oo po. Mahal ng iPhone ah. Bago mo mabili yun. Dahil dyan sa pagtitinda mo ng balot eh. Baka abutin ka ng taon. Iyon na nga, sir eh. Pero wala eh. Kailangan ko gawin to. Kailangan doble kayod yung gawin ko para mabili ko lang yung gusto ng anak ko. Ayoko naman na magtampo sa akin at baka mamaya eh, hindi mag-aral. Ako, mga kabataan talaga eh. Oh. Parang mamumutla ka ata. Kumain ka na ba? Medyo masama talaga yung pakiramdam ko, sir eh. Naku, Medyo nahihilo nga po ako. mukhang paulan, no? Dali lang, ha? Dali lang. Sige, sumahan kita. Sakay ka muna. Salamat, sir ah. Gina, dali kita sa ospital. Oh, eto. Ayan. Masarap yan, ha? Yan yung hindi mo pa natitikman sa buong buhay mo. Mamahalin yan. Alam mo, dahil ako talagang pera eh. Siyempre naman. Alam naman, afford ko lahat eh. Alam naman, mayaman yung mga magulang ko. Kaya, kayang-kaya ko bilhin lahat. Oh, teka. Matawag. Tsaka, ano number naman? Hello? Ano? Yung nanay mo. Nasa ospital. Ano? Sir, kayo po ba yung nagdala sa nanay ko dito? Oo eh. Nakita ko kasi siya dun sa may pababa dyan, malapit sa may simbahan. Nahihilo siya eh. Sir, maraming salamat po sabi ko noon po kasi sa kanya ako na lang muna maglalako para sa kanya pero ayaw niya kahit masama pakiramdam niya para doon sa kuya kong nangihingi ng iPhone 17. Yun na nga eh. Nabanggit niya sa akin kanina yan. Parang naman hindi na mapagod yung nanay mo. Actually, meron ako ditong iPhone. Yun nga lang, hindi siya bago pero at least, di ba, meron. Kung gusto mo, total naman, hindi ko na masyadong ginagamit to. Bigay ko na lang sa inyo. Bahala ka na, ibigay mo sa kapatid mo. Hindi ko matatanggapin, sir, yung pagtulong pa lang po sa nanay ko. Nako, Malaking tulong na po yun. tanggapin mo na yan. Kasi mamaya mapahamak pa yung nanay mo dahil kabebenta ng gabi, mapahamak pa yan dahil dyan sa iPhone na yan. Sir, maraming salamat po talaga sa tulong mo Naku, wala yan. Maliit na bagay lang yan. Kumpara naman sa kung buhay naman yung tao na magiging kapalit niyan. Nga pala, wala na rin kayong babayaran dito binayaran ko na rin doon sa cashier. Kung ano man yung kailanganin nyo pa rito, may number ako doon sa cashier, kunin mo na lang. Ay, may number pala ako dyan, hanapin mo na lang, Marlon. So, Sige po, sir. Maraming salamat po talaga.
Basta, talagaan nyo yung nanay nyo, ha? Opo, sir. Nay, sana naman gumaling ka na. Ikaw naman kasi, tigas ng ulo mo eh. Sabi ko nang ako na nang maglalako eh. Kapal naman ang mukha mong pumunta pa dito. Ano? Masaya ka na? Dahil nakita mo yung sitwasyon ni nanay? Dahil sa mga luho mo, nagkakaganyan siya? Di mo man lang iniisip kami eh. Puro sarili mo na lang iniisip mo eh. Nga pala. Ayan. Ayun yung iPhone mo. Pwede ba? Huwag ka muna magpakita sa amin. Tsaka kay nanay. Baka mamaya, mas lalo pang lumala yung sakit ni nanay eh. Hindi na, J-Boy. Hindi ko na kailangan yan. Kasi na-realize ko na masakit pala mawala ng magulang. Alam ko naman na malaki yung kasalanan ko sa inyo. Lalo na kay Mama. Sana, dati mo pa naisip yan. Hinintay mo pa talaga maging ganito yung sitwasyon ni Mama. Ang mga anak, dyan na pala kayo. Ma, Sakit ng ulo ko. Buti naman gising ka na. Asan si sir yung nagdala sa akin kanina dito sa hospital? Ma. Umalis na siya, tsaka binayaran na po lahat ng bills natin dito sa ospital. Ha? Napakabait naman ni sir. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Tsaka ma, nagbigay rin siya ng iPhone para kay Kuya Francis. Pero di niya na tinanggap eh. Sobra-sobra naman yung ginawa ni sir. Anak, ayan. Ikaw magbigay, ma. May iPhone ka na. Siguro naman, sapat na yan sa'yo. hindi na, Ma. Ngayon ka pa tatanggi? Hindi ko na po kailangan yan. Alam niyo, pinagsisihan ko po yung lahat ng ginawa ko sa inyo. Naiintindihan naman kita, anak eh. Kunin mo na to. Jeboy, salamat ha. Saka sana makita ko ulit si Sir para makapagpasalamat naman ako ng personal sa kanya. Sige po, gagawin ko po ng paraan para magkita kayo. Jeboy. Baka pwedeng pera mo na yan. Papawagan ko lang si Sir. Mayroon ka muna kayo. Salamat, anak. Alam mo, Ma, malaki ang pagkukuha ko sa'yo bilang anak. Hindi ko na lang inisip yung kalagayan niyo. Naintindihan naman kita, anak eh. Pasensya ka na ha kung hindi na ibibigay ni mama mo yung mga pangangailangan na kung gusto mo. Ayos lang yun, Ma. Importante, maayos na yung kalagayan niyo ngayon. Tsaka, Ma, hayaan niyo po. Pagbutihan ko po yung pag-aaral ko. Pangako po pag nakapagtapos ako, hindi na po kayo magbibenta ng balat. Sana anak, huwag ka na makikipagbarkada ulit ha. Kasi nag-iiba yung ugali mo pag kasama mo yung mga barkada mo. Walang magandang maidudulot sa'yo yun. Pangako, Ma.